Yes po, isang magandang araw na naman po mga kabarangay. Mukhang tumatama po yung haka-haka ni Coiners Ring na hindi matutuloy yung pagpirma ng Pangulo. Nabanggit ko na po yan sa aking ilang mga content na duda ako na pipirmahan niya ito. Dahil 12, 13, 14, kinabukasan 15, lapse in tulo na po ito. So sa mga nagsasabing haka-haka at bobo lang si Coiners Ring, salamat po. Siyempre po ang aking paulit-ulit po na walang sawang pagpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta at nakasubscribe na po sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ako po ay nananawagan. Mag-subscribe na po kayo, pakiclick po ang notification bell at all. Yes po mga kabarangay, siguro po ay napanood na naman ninyo yung latest po na pahayag ng COMELEC chairman natin na si George Garcia. At ayon po sa kanya, malamang hahayaan na lamang po ng Pangulo na mag-lapse in tulo ito. Na yan po ang palaging sinasabi na haka-haka ni Coiners Ring. So mangyayari na po yan. At kapag yan po ay nag-lapse in tulo na sa 14 daw or 15, sigurado na po yan na makakarating na po ng Korte Suprema. At mga kabarangay, yan po ay taktika ng mga nagsusulong yan. Talagang pinapaliit po yung araw, panahon, oras ng mga magpipetisyon. Kaya lang po, gaya ng nasabi ko, na may jurisprudence na po dyan. Bagamat sinasabi ng mga abogado, na mga magagaling na abogado, nang nagsulong yan na hindi pareho yung nadeklarang unconstitutional noon kaysa ngayon. At ayon sa kanilang alibay, noon daw po ay purely o purong pagpostpone lamang. Wala silang sinet o pinix na termino. Pero ngayon ay nag-fix nga po daw sila ng termino. Kaya po hindi daw po ito magiging unconstitutional. Wala daw po silang pinospone. Wala bang pinospon? May nakatagda nga. Supreme Court ruling December 1, 2025. Tapos yung ginawa ninyong batas kapag yan ang natupad, hindi pa postpone yung December 1. Yung mga nakaupo ngayon hanggang December na lang, aabot sila hanggang November pa ng susunod na taon. Hindi ba extension yon? Naku po. Mga kabarangay, napakadali po na kung gagawin lamang nila ng tama yung kanilang posisyon. Yes po, pwede nilang palawakin ang termino ng mga barangay SK official. Napakasimple lamang. Yung walang postponement na mangyayari. Yan, 20th Congress na. Ito, sana makarating ito sa inyo, sa mga gusto magsulong yan. Kapag natuloy na ang halalan sa December 1, 2025, ay pwede na kayong gumawa ng batas sa 20th Congress na 6 years or 8 years o 10 years pa kung anong gusto ninyo. At ang magiging effective yan o ang magtatamasan yan yung mga mananalo ng 2028. Yan ang term fixing na talaga. Yan ang tunay at totoo na walang pag-iimbot o makasariling hangarin. Sana makarating ito sa inyo mga mambabatas. Kung talagang gusto ninyong mapalawig ang termino ng mga nakaupo, ayan ang pagkakatuon ninyo sa 20th Congress. Kaya po sa mga kabarangay, ayan po, sabi ko nga, SF, siguro po ay lumilinaw na po sa inyo na may pagpapaikot-ikot na nangyayari. Mga kabarangay, kung paka-iisipin lamang po natin, ano po? Puwera dito yung mga sarado ang tenga, sarado ang mata, yung ilong, pati yung bibig, hindi kasama dito dahil hindi ninyo tiyak na mauunawaan ang sasabihin ko. Marami po mga kabarangay sa ating mga nakaupo ngayon na alam po nila na 2 years lamang sila. Sa katunayan nga po, ang aking kaibigan po na kumpare ay ABC President po dito sa aming lugar. 3 term na po siya. 3 term. So hindi pa napakasaya namin kasi ABC President siya. Kung may extend siya ng 6 years, 4 years or 1 year. Kaya lamang po kami po ay
hindi po naniniwala sa paikot-ikot para malaman lamang ninyo ang totoo. Hindi po ako bias. Kung gusto ko nga ma-extend, kaya lang anong magagawa natin kung ang batas ang magsasabi na hindi pwedeng mag-extend? Isipan po ba ninyo kung anong tulong yung naiibigay ng kumpare ko, na kaibigan ko, na ABC President? 3 term na siya ngayon. Paano pa siya makakahabol ng kapitan? Hindi ba? Yung 2 term niya, o 2 years lamang po na pag-upo niya as ABC President. Siyempre napakaliit lamang po yun. Hindi ba't gugustuhin namin na may extend siya, lalong-lalo na siya? Mga kabarangay, kaya lamang po mulat ang aming pag-iisip na ang term setting bill na yan ay pagpapaikot lamang. Ginagamit lamang ang mga nakaupo. Sabi ko nga po, long term yan. Pinag-usapan na nila yan, nakaplano na po yan. Hindi lamang nagtatapos itong 2025. Nagsimula po yan noong 2022. At ang target year po niyan, dahil long term nga, tatagos pa yan ng 2028 at 2029. Kaya lamang po mga kabarangay, dahil sa isang tao po na makabayan, na isang abogado, na kahit sarili po niyang gastos, ay lumaban po siya, tumindig para ihayag ang maling ginagawa po ng ating mga ibang mambabatas. Mga kabarangay, kaya lang po, sabi ko nga, marami yung sarado lahat. Kaya't ang iba ay kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinasabi kay Atty. Makalintal. Sila po yung mga gustong manungkulan na walang pagod. Sila po yung gustong manungkulan na wala namang gagawin, kabig lamang po ang sa kanila. Pero marami po mga kabarangay, kagaya po ng sinasabi ko sa inyo na kaibigan ko at kumpare, ABC President, tinatanggap ang mangyayari dahil alam po niya na at siya ay sumasang-ayon sa saligang batas. Yan po ang tunay na mga nanunungkulan. Hindi kagaya ng ibang kapit ko sa posisyon na kapag meron pong vlogger kagaya ko na nagsasabi lamang ng katotohanan, below the belt na po mga kabarangay yung mga pinagsasasabi. Kaya ako nga po, alam ko namang pangit ako alam ko namang malaki yung ilong ko God gave me this at mahal ko po ito. Sana baguhin ninyo ang inyong mga pag-uugali kung gusto niyo maging matinong manunungkulan. Para kung ano man po ang dumating na sigalot, hindi kayo natatakot. Kagaya ngayon, takot na takot kayo. Kaya nga po sinasabi ko doon sa ating mga baguhan na hahabol or maging yung magpapare-elect na wala ring nagawa pa itong nakaraan. Kagaya po ng aking sinasabi, dapat nangangampanya ka pa lamang, mayroon ka na pong programa, may naisip ka ng solusyon at may resolusyon ka na sa isang problema. Meron ka ng batas na iaakda na makakatulong sa iyong barangay. Pag upo mo, ipapile mo na yan. Mga kabarangay, kapag ang isang kagawad po ay nakapag-file po ng mga panukala, naging batas man yan o hindi, na-aprobahan man yan o hindi, saludo po tayo sa kanya dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. Ito po yung aking pinapakiusap sa inyo. Kapag nagsalita po yung mga kagawad na hahabol sa inyo, nakaupo man or baguhan, kapag wala po silang sinabi na programa o plataforma de gobyerno na gagawin nila, mag-isip po tayo. Lalong-lalo na po yung magpapare-elect. Kasi kung alam po ba ninyo dito sa amin, yung mga hinahawakan ko na nananalo, halos nagdi-term, kapag akyat nila ng entablado, ito po yung aking ginawang resolusyon. Ito po yung aking ginawang ordinansa. Ito po yung mga nakapasa. At ito naman po yung hindi nakapasa. Ganyan po ang sinasabi ng matino na kandidato sa pagkakagawad. Sa kapitan naman, sasabihin niya yung kanyang mga ginawa, nagawa at gagawin pa. Pero kung mamumuladas lamang sa entablado, makikita naman po ninyo, palitan na po natin yung ugaling pagkabobotante, yung 500, 1,000 lamang. Nakakalimutan na natin yung wala namang ginawa, yung ating mga nanunungkulan. Mga kabarangay, ibalik yung karapat-dapat na ibalik sa serbisyo. Tanggalin, tsoksaki, suguihin. Yung wala pong gagawin. Siyempre po, maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala po
kay Coiners Ring sa naaabot po na malayong barangay dito po sa Pilipinas. Thank you, maraming salamat po. At ganun din po yung mga nagpapa-shout out sa ibang bansa. Nakakarating po pala si Coiners Ring sa ibang bansa. At pasalamat po ako sa inyo dahil napakaganda po ng mga komento po ninyo. Maraming salamat po. At inuulit ko po na aking pang pagagandahin at talagang ibibigay lahat ng aking nalalaman patungkol po sa barangayan. Ang mga tips po, abangan po ninyo dahil paminsan-minsan ay isisingit ko po sa aking mga content. Dahil ang 6 to 10 po ay applicable na para po sa legal na kampanya na November 20 hanggang 29 po magagamit ang aking mga ibibigay na tips number 6 hanggang number 10. Pero yung iba po, tactical, technical, practical, ay isisingit natin paunti-unti sa aking mga content. Kaya po, sana panuorin po ninyo at wala kayong palalampasin. Salamat po, Coiners Ring.